اسكت شوي اسكت شوي. 2 buwan mula nang ideklara ang tigil putukan noong Abril, muling umalingaw-ngaw ang mga sirena sa ilang bahagi ng Israel matapos maglunsad ang Iran ng mga missiles bilang ganti sa pag-atake ng Israel sa timog na bahagi ng Beirut sa Lebanon. Ayon sa Israel Defense Forces o IDF, na-detect nila ang mga missiles na pinakawalan ng Iran at agad itong naharang ng kanilang air defense system. Iginiit naman ng Iran na ang pag-atake ay isang babala matapos umanong labagin ng Israel ang lahat ng red line sa pagpapatuloy nito ng mga operasyon sa timog ng Lebanon at sa Dahia District sa Beirut. با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, kabilang sa mga target nila ang Ramat David Air Base sa Hilagang Israel. Nagbabala pa ang Tehran na mas palalawakin nito ang mga pag-atake kung magpapatuloy ang mga operasyon ng Israel sa Lebanon. و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. Sa panig naman ng Israel, tinawag nila ang pag-atake ng Iran bilang malubhang paglabag sa tigil putukan. Nanindigan din ng Israel na handa ito sa mga posible pang pag-atake ng Iran at nagbabala ng pagganti kung magpapatuloy ang Tehran sa opensiba. לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. Naglunsad na rin ang Israel ng mga airstrike sa kanluran at gitnang bahagi ng Iran. Tinamaan sa mga operasyon ang ilang air defense system at isang petrochemical complex sa Mashahar na sinasabing may kaugnayan sa missile program ng Tehran. Giit ng IDF, ipagpapatuloy pa nila ang kanilang operasyon para maubos ang dumadaming bilang ng Hezbollah sa Lebanon na patuloy na nagiging banta sa seguridad ng Israel. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל. Sa kabila ng mga pag-atake, iginiit ni Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi tatalikod ang kanyang bansa sa negosasyon at nananatili pa rin umano silang handa sa mga usapan. Giit niya, ang prioridad ng Iran ay ang pambansang seguridad at ang kapayapaan ng mga mamamayan nito, ngunit hindi rin ito aatras sa harap ng anumang banta. Samantala, ipinasara ng Iran ang kanilang airspace at kinansela ang lahat ng commercial flights dahil sa pangamba sa posibleng panibagong pag-atake. Inanunsyo rin ng IRGC ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz kasunod ng aksyon ng Israel. Dahil sa muling pagtaas ng tensyon, muling sumirit ng mahigit 5% ang presyo ng langis sa world market. Pinangangambahan ang muling pagkaantala sa paggalaw ng mga barko sa Strait of Hormuz matapos ang mga pinakabagong pag-atake. Bunsod nito, nanawagan si Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif sa Iran at Israel na magpigil at bigyang daan ang mga pagsisika para sa diplomatikong negosasyon tungo sa isang pangmatagalang kasunduan sa kapayapaan. Nanawagan din ang European Union sa pamamagitan ng foreign policy chief nito na si Kaja Kallas na muling magbalik ang magkabilang panig sa negotiating table upang maiwasan ang mas malawak na digmaan sa rehiyon. Maging si US President Donald Trump ay nanawagan ng agarang pagpapahinto ng mga pag-atake. Una nang pinigilan ni Trump si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa plano nitong pag-atake sa Beirut bilang pagsasaalang-alang sa umiiral na tigil putukan. Nananatiling mataas ang pangamba na maaaring mauwi sa malawakang digmaan ang mga panibagong pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon.